Ano man ang iutos ng kanyang asawa, ay pikit mata niya itong sinusunod dahil mahal na mahal ni Sari ang asawa. Wala siyang kasalanan, pero inakusahan siyang nangaliwa. Kamuntik na siyang mapagsamantalahan, ngunit nang dumating ang asawa niya, ay siya pa itong inakusahan na may ibang lalaki. Nagtiis siya araw at gabi. Tiniis ang masasakit na salitang pinupukol ng kanyang asawa. Buong pagkatao at kaluluwa ay binigay niya kay Cairo Maximilian. Ngunit hindi pala sapat iyon. Pag-akusa na walang katotohanan, mas pinaniwalaan nito ang kapatid na siya ang nang-akit dito. Kaya niyang tiisin ang panlalait at pagpapahiya ni Cairo. Ngunit nang mag-uwi ito ng babae sa mansyon nila, ay doon na siya sumuko, kusang lumayo, upang matapos na ang lahat ng paghihirap na dinanas niya. Minahal niya ngunit sa isang pagkakamali na hindi niya naman ginawa, ay nabago ang lahat. Ngayon, paano niya itatayo ang sarili kung sirang-sira na siya sa mga tao? Kung sirang-sira na siya sa mga tao, ang sarili pa niyang asawa ang gumawa niyon. Wala siyang nagawa kundi magtago sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Pero sa isang iglap, mababago ang kanyang hinaharap. Dahil buntis siya ng 2 buwan nang lumisan sa kanilang tahanan. Kahit kasawian ang dinanas ni Sari, itinuloy niya ang pagdadalang tao. Pinilit binuhay ang bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit hindi lang 1 o 2 ang naroon, kundi 3 supling ang babago sa buhay niya. 3 mga anak ang pilit niyang itinayo sa sariling mga paa. Ngunit paano kung isang araw ay baguhin ang kapalaran ng kanyang tadhana? Sasalungat ba siya? Hahayaang dumaloy ang plano ng tadhana para sa kanilang mag-iina? That's enough, Kaizen. Tinitigan siya ng kanyang panganay na anak. Okay, halatang napipilitan itong sumagot. Siya kasi mommy eh. Kaiden hit me here first. Sabay turo sa kaliwang braso nito. Is that true, Kaiden? Tanong niya sa pangalawang anak na tahimik na nakaupo sa sofa. Habang hawak ang hita nitong binato ng aklat ni Kaizen. Kitang-kita niya iyon kaya nilapitan niya kaagad ang dalawa. Hindi ko naman po sinasadya, mommy. Si Kaizen naman kasi alam na nga niya na nasa. Ikaw kaya ang nauna. You hit me first, Kaiden. You're lying again. Do you know that liar go to hell, ha? Sigaw ni Kaizen. Napahilot siya ng sentido. Kakapasok pa lamang niya ng bahay. Pero ang 2 anak na lalaki ay naabutan niyang nagrarambulan sa sala. That's enough. You two say sorry to each other, or else you two will be grounded for the rest of the week. Motoridad niyang utos. Sumunod naman kaagad ang 2. Sorry, Kaizen. Ana Kaiden. Sorry too. Isabat ng isa pa. Araw-araw ay parang palengke talaga ang bahay nila. Lalo na kapag nag-aaway ang 2 ito. Kadalasan ang 2 lalaki niya ang laging nagtatalo. At kung minsan ay nauuwi pa sa asaran. 4 na taon na, simula nang umalis siya sa poder ng kanyang asawa. Umuwi siya ng Cebu sa kanyang mommy Alexa. Ngunit hindi rin siya inabot ng buwan doon dahil namatay din sa breast cancer ang mommy niya na siyang iniyakan niya ng sobra dahil hindi niya alam na may sakit na pala ito at hindi man lang nito pinaalam sa kanya. Napilitan siyang bumalik sa Maynila. Pero hindi rin siya nagtagal sa Maynila. Nang malaman ng daddy niya ang nangyari sa kanya at sa asawa niya, pinapunta siya sa state. Ang daddy at mommy kasi niya ay matagal nang hiwalay. Kaya hindi magkasama ang mga magulang niya. May asawa na rin kasing bago ang ama niya. Pero dahil sa problema sa pamilya, ay mas minabuti niyang umuwi na lang ng Pilipinas after 3 months. Hindi kasi madaling pakisamahan ng Pakistani na asawa ng dad niya. Buntis na siya noon at ilang buwan na lamang ay manganganak na siya. At dahil may naipon naman siyang pera sa bangko dahil sa pagmumodeling noon, iyon ang pinuhunan niya para magpatayo ng sariling travel agency. At minabuti ni Sari na piliin ang Aklan para sa business niya. Magta3 taon na rin sila rito ng kanyang mga anak. At sa awa ng Diyos, hindi sila pinababayaan ng itaas. Wait, you two, nasaan ang kapatid nyo? Nagkatingin na ng 2. I'm here, mommy.
Napawi ang kaba niya nang mula sa pinto patungong kusina ay naroon nakasilip ang bunso niyang anak. "Kylie, there you are. Anong ginagawa mo riyan?" Ngiting tanong niya. "Yaya Ana baked some cookies for me, kaya hinintay ko po. Saka Kuya Kaizen and Kaiden is so noisy, kaya dito muna ako." Ikaw maingay you know." "Kaiden?" Tawag niya upang pigilan ito. "Never mind," anito. Sa tatlong mga anak niya ay si Kaizen ang pinakamakulit. Ngunit pinakamaunawain din, mapagbigay at marunong itong umunawa. Ngunit mukhang sumobra si Kaiden, kaya nagalit na ito. Minsan lang din kasi gumanti ang panganay niya kapag puno na ito. Kaiden is sweet and a loving brother to his siblings, pero makulit din kadalasan. And Kylie is the youngest, pero pinaka-irritable sa lahat. Maldita rin minsan pero sobrang sweet. Kahit magkakaiba ang ugali ng tatlo, ay nakakaya pa rin naman niyang i-handle dahil ina siya. Kahit sukong-suko na siya, ay kailangan niyang magpatuloy para sa mga anak niya. Si Ana ay yaya ng tatlo dahil araw-araw ay busy siya sa trabaho. Lalo na ngayon at summer, kaya maraming bookings. "Huwag kumain ng maraming cookies, okay? Maghahapunan na maya-maya." "Yes, mommy," sagot ng tatlo. Maging ang dalawang boys niya kasi ay tumakbo na rin sa kusina nang marinig ang sinabi ni Kylie. Pagod na pagod siya sa buong araw na pag-upo. Ramdam niyang pananakit ng baywang, balikat at likod. Mukhang kailangan na niyang magpamassage one of these days. Pagpasok sa kanyang silid, ay ibinaba niya ang laptop sa working table at nagtungo sa CR para mag-half bath. Bihis na siya nang umalis ng banyo at diretso na sa mesa niya. Naroon ang phone niya katabi ang laptop. Ngunit laptop ang una niyang binuksan upang tignan kung may mga bagong customers. Pero isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya dahil wala naman kasing message ni isa. Ayos na siguro ito para makapagpahinga naman siya kahit saglit. Kadalasan kasi ay puro siya trabaho hanggang dito sa bahay. Pero kung linggo at mga holidays, ay hindi niya nakakaligtaan ang triplets niya na ipasya ng mga ito. Saglit siyang natigilan ng tila may kung anong mabaho. Isinara niya ang bintana dahil mukhang sunog na kung ano ang nagmumula roon sa labas. Matagal na rin simula nang lumayo siya sa ama ng kanyang mga anak. Pero sa palagay niya, tama lang ang kanyang ginawa. Sa mga naririnig niya at nakikita niya through online, ay may anak na raw ito at fiancé. Masakit, oo. Dahil ito ang tanging lalaking minahal niya. Ngunit ano pa nga bang magagawa niya? Kung una sa lahat, ay hindi ito marunong makinig sa mga paliwanag niya. Kung sana'y pinaniwalaan siya ni Cairo kaysa sa kapatid nitong si Caspian, di sana hindi siya umalis. Buo pa sana sila ngayon. Pero siguro'y tadhana na rin nila ang maghiwalay. Dahil imbes na siya ang panigan, si Caspian pa ang pinaniwalaan nito na inakit daw niya. God, hinding-hindi niya gagawin yun. Sa kapatid pa nito, ano na lang ang hiya niya? Sa bagay, wala na rin naman palang natira sa kanya dahil napahiya na siya sa buong mundo at sa lahat. Naibalita pa nga siya noon sa TV na Zari Calderon ay nakipagmabutihan sa kapatid ng asawa nito mismo. Tinuhog ng babae ang Maximilian Brothers. Hanggang ngayon tumitimo pa rin iyon sa isipan niya. Sana lang talaga ay makalimutan na niya para makausad na siya sa buhay. Ate Sari, ate. Napukaw ang pagmumuni-muni niya dahil sa katok at sigaw na nagmumula sa labas ng kanyang silid. Sandali lang, andyan na. Aniya saka tumayo upang pagbuksan si Ana. Ate, yung bahay ng kapitbahay natin, nasusunog. Bigla siyang naalarma. Ana, ang mga bata, bilis. Opo ate. Agad niyang kinuha ang mga mahalagang bagay, mga documents at pera sa cabinet. Saka siya sumunod kay Ana patungo sa silid ng kanyang mga anak. Mommy, saan na tayo titira ngayon? Nayakap niya ang bunso habang nakaupo sa ambulance sa likuran nito. Si Kaiser ay seryoso lamang na nakatitig sa natutupok nilang bahay, habang si Kaiden ay pilit pinapawi ang mga luha sa mga mata. Hawak sila ni Ana na panay din ng iyak. Maging siya'y tumutulo din ang kanyang mga luha.
Wala nang natira sa kanya. Tanging laptop, cash na nasa 30,000 at envelope na naglalaman ng mga mahalagang papeles at cellphone lamang ang naisalba niya. Nangihina siya habang nakatitig sa umuusok na bahay. Bahay ni Aling Guadalupe na kapitbahay nila ang inuna ng apoy. Doon din galing ang sunog at dahil mga 3 metro lang ang layo sa bahay nila, ay agad tumawid ang apoy sa kable ng kuryente at diniretso ang kanilang bahay. Parang gusto niyang humagulhol. Pero paano niya gagawin kung nakikita niyang nakatitig ang 3 niyang mga anak sa kanya? Hindi siya pwedeng maglupasay dahil alam niyang sa kanya lang din humuhugot ng lakas ang 3 niyang mga anak. Sunod-sunod na nagkislapan ng mga kamera. Maraming mga journalist, reporter sa radyo ang naroon. Hindi niya inintindi ang mga iyon at pilit na pinatahan ng mga bata. Gagawa si Mommy ng paraan, kaya wag nang umiyak. Makakaya natin to. Gumaralgal ang tinig niya. Hindi niya alam kung kaya ba niya iyon. Dahil sa nakikita niya ay wala na ang lahat ng pinaghirapan niya. Ito ang sinasabi ng karamihan. Ayos lang na bagyuhin ka, wag lamang ang masunugan. Dahil talagang ubos ang lahat ng naipundar mo. Nasa 10 kabahayan ang natupok ng apoy. Mahirap kasing pasukin dahil sakitid ng iskinita sa bahaging yun. Kaya natagalan bago naapula ang apoy. Miss, ano pong pangalan ninyo? Agad na alarma si Sari nang lumapit ang mga reporter sa kanya. Sari. Tanging naisagot niya. Ma'am Sari, kasama ho ang bahay ninyo sa mga natupok. Saan nyo ngayon balak magpalipas ng gabi? Pinahid niya ang mga luha. Sa kaibigan ho muna siguro. Nasaan ho ba kayo nang magsimula ang apoy? May naisalba ho ba kayong mga gamit, ma'am? Paano na po ngayon? Ano ang balak ninyo? Pasensya na, sa iba na lang kayo magtanong. Matapos buhatin si Kylie, ay bumaba na sila ng ambulance at tinalikuran kaagad nila ang mga reporter. Ang mga bata, Ana. Aniya sa kasama. Sandali lang, Ma'am Sari. Ngunit hindi na niya inintindi ang mga ito. Pasalamat na lamang sila dahil mabilis rumispondi ang mayor. Agad silang natulungan ng oras na yun. Sa isang evacuation center sana sila dadalhin. Ngunit sinabi niyang sa opisina niya na lamang sa Rojas Avenue sila magpapalipas ng gabi. Mas maayos doon kumpara sa evacuation center. Isa pa, marami silang pamilya, kaya para makabawas ng mga tao ay hindi na sila sumama. Panay pa rin ang iyak ng mga bata habang nakasakay sila ng tricycle. Tumigil lamang ang mga ito nang makarating na sila sa opisina niya. Ana, magpahinga ka na rin. Ako na ang bahala sa 3. Utos niya sa yaya. Halata kasing pagod na ito at inaantok na rin. May maliit na kwarto sa opisina niya. Kumpleto rin doon ang mga gamit. Dahil kung minsan kasi pinapatulog niya doon ang mga bata noon, lalo na kapag day off ni Ana. Tahimik na ang paligid at tulog na rin ang mga bata at ang yaya ng mga ito. Kasya naman sila. Sa lapag nga lang siya. Naglatag na lang ng banig doon na mula sa kama. Nakasandig siya sa pader habang nakaupo sa lapag. Tulala at naguguluhan ng utak. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Lalo na't ubos na ubos ang ipinundar niya. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin siya sa sobrang pighati. Hindi niya mapigilang maiyak. Impit lamang iyon upang hindi magising ang mga bata. Mag-aalauna na, pero gising pa rin siya. Sino ba naman ang makakatulog sa sitwasyon nila ngayon? Awang-awa siya sa mga bata at sa kanyang sarili. Nang sumunod na araw, maaga pa'y gising na siya. Ewan kung nakatulog siya. Nakapikit nga siya ngunit gising na gising ang diwa niya. Tulog pa mga bata kaya lumabas siya ng silid. Sakto rin na patungo siya ng banyo nang may tumawag sa pangalan niya mula sa labas ng sliding door. Imbes na sa CR ay sa lobby siya nagtungo. May 2nd floor ang lugar kung saan ang tulugan at sa baba ang tanggapan niya. Nakalak ang sliding door kaya hindi makakapasok ang sinuman. Puwera kung basagin ang salaming pinto. Naisip niya na baka kung sino lang o ang LGU na tumulong sa kanila kagabi. Pero nabato siyang bigla sa kinatatayuan nang makita kung sino ang nasa labas. Anong ginagawa ng taong ito rito? Para ba kaawaan siya?
at paano nito nalaman na. Bigla niyang naalala ang interview kagabi. Mukhang dahil doon kaya siya natagpuan ng lalaking sumira sa buhay niya, si Caspian. Sari. Nagulat ito nang makita siya. Maging siya rin ay hindi nagpahalata. What are you doing here, Caspian? Pwede bang pumasok muna? Wala akong balak na masama. Gusto ko lang malaman ang lagay mo. Himala at nakaramdam ang gago. Pero dahil hindi siya bastos kagaya ng taong ito, ay pinapasok niya pa rin kahit nag-aalangan siya. Akala niya ay dediretso ito sa couch. Hindi pala. Lumapit ito sa kanya at nagulat na lamang siya nang mahigpit siya nitong niyakap. Thanks God, finally, nakita rin kita, Sari. Anito, nagtataka siya kung bakit siya hinahanap ng lalaki. Itinulak niya ito. Anong kailangan mo? Bakit mo ako hinahanap? Malamig niyang tanong. To apologize sa lahat ng mga ginawa ko. Pero isang malakas na sampalang nagpatigil sa pagsasalita nito. Sorry? Lamunin mo ang sorry mo. Singhal niya. Umalis ka na, Caspian, bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Mahinang usal niya. Mahirap na't baka magising ang triplets at bumaba ang mga ito. Listen, Sari, tutulungan kita. Hindi ko kailangan ng kahit anong tulong na magmumula sa'yo, Caspian. Umalis ka na. Hinanap kita, Sari, dahil gusto kong itama ang lahat. Gusto kong malaman mo na nagsisi ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo noon. Noon pa man, bago ka pa nakilala ni Kuya Cairo. Mahal na kita, Sari. Pero wala akong pagkakataon para sabihin yon sa'yo. Lasing ako noon. I'm sorry. Wala ako sa... Enough! Ayoko nang marinig ang mga... Mommy, si Kuya Kaiden, inaaway ako. Ngunit nabaling ang mga mata niya kay Kylie na pababa ng hagdan. Pumihit siya paharap kay Caspian at namimilog ang mga mata nito dahil sa batang palapit sa kanya. That's not true, Mommy. Siya ang nauna. Sinipa niya. Tumigil na sabi kayong dalawa eh. Sunod ding bumaba ang mga kuya nito at mas napatunganga si Caspian dahil sa mga batang naguunahan patungo sa kanya. Parang hindi niya yata nakitang kumurap si Caspian habang nakatuon ang mga mata nito sa mga anak niya. Nasa tabi lamang niya si Kaizen and Kaiden habang si Kylie ay buhat niya. Mommy, who is he? Nagtatakang tanong ng panganay niya. Hindi rin mapuknat ang mga mata ng mga ito sa matangkad na lalaking nasa harapan nila. Siya ang Tito Caspian ninyo, children. Sabay-sabay na tumingin ang tatlo sa kanya. Tito? You mean Uncle Mommy? Ani Kaiden. Saka sila sabay-sabay ding pumihit paharap kay Caspian. Nag-aalangan siya, pero heto na't napasubo na siya. Hindi man lang nagbago si Caspian. Ang mukha, ang katawan at ang tangkad nito na noon niya pa hinahangaan. 6'3" ang taas nito kung hindi siya nagkakamali. Nag-iba lang ang buhok na kinulayan ng ash gray. Kagaya ng Kuya Cairo nito, ay isa rin itong tall, dark and handsome man. Pero noon yun na humahanga siya. Ngunit nang kamuntik na siyang magahasa nito, ay napawi ang lahat ng iyon. Hello kids. Mukhang doon lamang ito tuluyang nakabawi. My name is Kaizen. I am the oldest. And this is Kaiden and Kylie, the youngest. Nice to meet you, Tito. Nag-aalangan pang sambit ng kanyang panganay. Napangiti si Caspian at pumantay sa mga bata. Can I hug you three? Anito na parang nag-aalangan pa. Tinignan siya ni Animoy humihingi ng permiso. Hindi siya umimik. Nakamasid lamang siya. Yes, of course, Tito. Si Kylie na ang unang yumakap dito. Ang dalaway parang nagdadalawang isip kung yayakapin ba ang lalaki o hindi. Tumingin si Kaizen sa kanya. Tumango siya na may kasamang pagngiti. Doon lang gumalaw si Kaizen at lumapit sa binata. Gusto man niyang itaboy ang lalaki, ay huli na dahil nakita na kasi ito ng mga bata. Magtatanong pa rin ang mga ito oras na pinaalis niya si Caspian. Magkamukha tayo, Tito. Look at me. Natawa ang lalaki nang ilapit ni Kylie ang mukha nito sa lalaking katabi. Of course, we are. Nagtawa na ng mga ito habang nakaupo sa couch. Panay din ang kwento ng mga bata ng kung ano-ano na pinakinggan naman ng mabuti ni Caspian.
Hindi niya nga alam kung bakit ito narito. Hindi niya alam kung totoo ba ang mga sinasabi nito. Isa lamang ang alam niya. Hindi siya pwedeng makampante sa taong to. Dahil minsan na siyang nasira dahil dito. Halakhakan at puro kwentuhan ang naririnig niya. Pero mukhang nakaramdam ng gutom ang tatlo. Kaya nilingon siya na naroon lang sa mesa at nakaharap sa laptop. "Tito, I'm starving." Napatingin si Caspian sa kanya. "Gusto niyo bang pumunta tayo sa restaurant, ha?" Sunod-sunod na tumango ang tatlo. "Wait a second, magpapaalam tayo sa mommy niyo, okay?" Narinig niya naman iyon, pero nagkunwari siyang walang narinig. Lumapit ito sa kanya. "Sorry, hindi pa raw kumakain ng mga bata. Tara sa restaurant, mag-breakfast muna tayo." Medyo nahihiya pa ito sa klase ng tinig. "Hindi, bibili na lang kami sa labas." Bulong niya rito, baka kasi marinig ng tatlo. "Ate, ano po ang..." Napalingon siya nang magsalita si Ana mula sa gilid niya. Tumingin din si Caspian sa babae. "Ay, may bisita ka po pala." Tatalikod na sana ito nang magsalita siya. "Ana, pakiakyat muna ang tatlo sa taas." Utos niya rito, kaya agad na tumalima ang dalaga. 22 pa lamang si Ana. Mabait ito, mahinhin at maaasahan. Simula nang ipinanganak niya ang tatlo, ay ito na ang katuwang niya. Kaya kilala niya na ito. Taga rito rin si Ana. Nagtrabaho para makapag-ipon, para muling makapag-aral. Maganda si Ana. Sadyang hindi lang ito sanay magpaganda. Laging nakatago ang mukha sa salamin nito. Dahil bata pa, ay malabo na raw ang mga mata. "Tito, wag ka po munang aalis, ha?" "Opo, Tito. Play tayo after, ha? Bye, Tito." Ngumiti ito saka nakipag-fist bump sa dalawang lalaki at appear sa bunso niya. Nang makitang nakaakyat na ang mga ito, ay doon na siya tumayo. "At ikaw, umalis ka na." No, please. Hindi ako manggugulo. Gusto ko lang tumulong, Sari. Please. Alam kong may kasalanan ako. Kaya nga nang makita kita sa news kagabi, lumipad agad ako patungo rito. Please, hinanap kita para sana humingi ng sorry. Pero hindi talaga kita nakita. Gusto ko sanang magkaharap tayong tatlo ni Cairo. Saka ko aaminin ang kasalanan ko. No need, Caspian. Sirang-sira na ang pagkatao ko. Kaya para ano pa't gagawin mo yon? Dapat noon pa, Caspian. Noon pa. Napayuko ito. I'm sorry. Sadyang natakot lang ako kay Cairo. Alam mo naman yun kung anong ugali meron si Cairo. Pero ngayon handa na. Hindi na kailangan. Ayoko nang muling maulit ang lahat. Paano ang mga bata, Sari? Paano na sila kung susuko ka? Natigilan siya. Anong ibig mong sabihin? Si kuya ang ama nila, hindi ba? Sabihin mong mali ako. Seryoso nitong usal. Anong gagawin mo ngayon kung kay Cairo nga ang tatlo? Sasabihin mo? Sige, Caspian, sabihin mo nang isumpa na kita ng tuluyan. Pagbabanta niya na kinagulat nito. But Cairo needs to know the truth. No, hindi niya kailangang malaman, Caspian. Wala siyang karapatang malaman na may mga anak kami. Sabihin mo sa akin na hindi mo ipapaalam sa kapatid mo ang nalaman mo ngayon. Mariin ang bawat salita niya. Hindi ito sumagot. Sabihin mo, Caspian! Sabihin mo! Mas matangkad ito sa kanya. Mas malaking tao. Pero hindi siya natatakot. Bakit siya matatakot? Gayong buhay niya ay puro na lang paghihirap. Hinubog siya ng lahat ng yon upang maging matatag at tumapang ng ganito. Okay, hindi ko sasabihin but. Tumaas ang kilay niya. But what? Hayaan mo kong makasama mga pamangkin ko. At hayaan mo kong tulungan kayo. Kahit yun na lang, Sari. May pakita ko lang na hindi na ako ang dating Caspian. I know it's awkward for the both of us. But pipilitin kong umiwas. Hindi ko na ulit uulitin ang noon. I promise you that. As a man and uncle to them. Parang naipit siya sa pagitan ng oo at hindi. Dahil oras na humindi siya ay baka magbago ang isip nito. At kung ano ang masabi sa kapatid. At kung oo naman, makakaya niya kayang lagi itong makita? Namumuhi siya kahit ngayon. Pero pinipigilan niyang makapagsalita ng kung ano. Pero sa huli nagdesisyon na rin siya. Okay,
Pagbibigyan kita, Caspian. Aniya, napangiti ito saka inabot ang palad sa harapan niya. Thank you. Anito, napilitan man pero inabot niya pa rin iyon. Masyado ba siyang mabait sa lagay na to? Hindi naman siguro. Dahil kung tutuusin, ay unti-unti na rin niyang tinanggap na ito talaga ang buhay niya. At ang makasama ang mga anak ang tanging hangad niya. Dahil sa nasunog nilang bahay ay walang nagawa si Sari, kundi ang makinig sa payo ni Caspian. Ang bumalik siya sa Maynila kasama ng kanyang triplets. Hindi siya pumayag nung una, pero nang magpaliwanag si Caspian, ay pinaniwalaan niya naman ito. Ang sabi ni Caspian, Cairo is out of the country, at ilang taon na rin itong naroon. Oo't nakikita nga niya sa news. Kaya alam niyang totoo ang sinasabi ng binata. Isa pa'y nandoon din kasi sa Maynila ang dati nilang bahay ng mga magulang niya. At sa kanya yun binigay ng mommy niya bago ito namatay. Ibebenta nga sana niya iyon nung 1 taon, pero hindi natuloy dahil sa ilang problema. Kailangan pa raw kasi ng pirma ng daddy niya, at nasa States ang ama niya. Pupuntahan niya pa doon para lang sa pirma? Kaya nga hindi niya muna itinuloy hanggang sa nakalimutan na niyang ayusin iyon. Kaya inabot na ng taon. Siguro talaga'y ayaw lang ng tadhana na mawalan sila ng tuluyan ng matitirahang mag-iina. 1 linggo matapos niyang ayusin ang tungkol sa agency niya, ay lumipad na sila pa Maynila. Si Caspian ay matiyagang naghintay sa kanilang mag-iina, habang inaayos niya ang paglipat ng kanyang trabaho. Hindi ito nakakalimot. Araw-araw ay bumibisita sa opisina niya, at minsan ay gabi na rin umuwi. Ipinapasyal ang mga bata, at binibilhan ng kung ano-ano. Sabi na nga niyang wag na, dahil mabilis namang magsawa ang mga bata sa mga laruan. Pero hindi man lang ito nakinig. Thank you for trusting me again, Sari. Pangako, hindi ko nababaliin ang tiwala mo sa akin. Bulong nito habang pababa sila ng eroplano. Kung minsan nga'y napagkakamalan pa silang mag-asawa, dahil ang tatlo ay kahawig din ito. Hindi na siya sumasalungat, dahil baka mapagod siya kung lahat ng magsasabi niyon ay babarahin niya. Ang mga bata ay hawak niya sa magkabilang palad, habang si Kylie ay buhat ni Caspian. Si Ana ang may hila ng mga bagahe ng mga bata, at si Caspian ang may dala ng kanya. Pagdating sa labas ng NIA Terminal 2 ay diretso na sila sa isang makintab at magarang sasakyan sa hindi kalayuan. Maagap na kinuha ng driver nito ang mga dala nila. Hindi na siya magtataka dahil ang mga Maximalian ay talagang mayayamang angkan. Ang sabi nga ng iba, the secret billionaire. Alam niyang may katotohanan yun, dahil nakita niya at napatunayan iyon. Mas lalong naranasan niya. Sir Caspian, saan po tayo? 2 kotse ang sumundo sa kanila sa airport. Si Caspian ang nasa front, habang nasa kandungan nito si Kylie. Siya at ang 2 pang mga anak ay nasa back. Si Ana at mga maleta nilang dala ay nasa kabilang kotseng nasa likod nila. New Martin Subdivision, Roger. Anito. Caspian, hindi doon ang... Don't worry, Sari. Ako na ang bahala. Hindi na lamang siya sumagot pa, dahil baka humaba na naman ang usapan. Tito, do you have a child po? Mula sa kung saan ay naitanong ni Kylie. Narinig niya iyon, kaya otomatikong tumingin siya sa lalaki at bata sa harapan. No, sweetie. Saka na kapag nahanap na ni Tito ang para sa akin. But for now, kayo muna ng mga kuya mo ang mga babies ni Tito. Okay lang ba yun? Saka pinindot ang tungki ng ilong ng bunso niya. Tumawa ito. Of course po, Tito. Bukas po pwede ba tayong pumunta sa Jollibee, Tito? Why? Gusto mo bang kumain doon, sweetie? Ayan na naman si Kylie, Mommy. Kung ano-ano na naman ang sinasabi niya, Mommy. Natatawa siya. Basta si Kaiden talaga ay isusumbong ang lahat. Kylie? Tawag niya sa anak. Mommy, don't call me Kylie. Sweetie, Mommy, sweetie. Napahalakhak si Caspian at ginulo ang buhok ng bata. Sweetie, ano ka, asukal? Nag-appear ang 2 sa likod. Tito! Hiyaw nito. Kaiden, stop that. Natigil lang ang pagtawa ng 2 ng sawayan niya. Sorry, ang arte po kasi ni... Kaiden, that's enough.
Kung minsan hindi niya talaga malaman kung talaga bang straight ang dalawang to o mga bakla. Lagi kasing tandem lalo na kapag asaran at bunso ang laging kaaway. Maarte raw kasi, maldita at laging nasusunod ang gusto. Boys, be good to your sister. Ano nga ulit ang sabi ni Tito? Nito kahit hindi ito nakatingin sa likuran. Be a gentleman and act like a gentleman po, Tito. Sabay na usal ng mga bata. Good. Isang linggo lang nakasama ng mga bata si Caspian, pero halata niya ang respeto ng tatlo sa tito ng mga ito. Kung oras ng laro, oras ng laro. Kapag kulitan ay kulitan lang din. Pero kapag seryoso, tigil na ang tatlo at nakikinig na rito. Naisip niya, ano kaya kung si Cairo? Paano kaya ito sa mga bata kung sakali? Pero imposible. May pamilya na yon kaya bakit pa niya iniisip? Here we are. Ani Caspian. Tinignan niya mula sa bintana ang labas at napakaganda ng bahay na yon. Tito, is this your house? Masayang tanong ng mga bata. Tumingin ito sa kanya. Yes, it is. Mahinang sambit nito. Nayuko siya dahil sa kakaibang titig nito. Let's go, let's go. Kids, be careful, baka madapa kayo. Pahabol nito sa tatlong nauna na patungo sa loob ng malaking bahay. Ate, ay sorry po Sir Caspian. Kamuntik nang nadapa si Ana. Mabutit na hawakan nito ni Caspian sa braso. Ayos lang, mag-ingat ka next time. Kita niya ang pag-iwas ni Ana ng tingin. Parang kakaiba iyon, ngunit hindi niya binigyan ng kahulugan. Ana, pakitingnan muna ang mga bata ha. Aniya tumango ito bago dumiretso dala ang mga maleta. Sa'yo to? No, sa'yo at sa mga pamangkin ko. Seryosong saad nito. Hindi mo na kailangan gawin to, Caspian. May bahay ako at nasa. Hayaan mo na. Kahit ito na lang maibigay ko sa'yo, sa inyo ng mga bata. Kaya hayaan mo na ako, Sari. Anito, hindi na siya sumagot. At humakbang na patungo sa loob ng bahay na iyon. Narinig pa niya ang pagring ng cellphone ng lalaki. Hello? Wait, what? Sinong nagsabi? Natigilan siya nang marinig iyon kay Caspian habang may kausap sa phone nito. And kailan daw? No, wag na kamo. Diyan na lang siya. Muling sagot nito. Halatang nagulat talaga ito. Hindi, sabihin mo, stay where he is. Hindi nagtanong si Sari kung sino ang kausap ni Caspian sa phone. Tumuloy na lamang siya papasok ng main door. Biglang namilog ang mga mata niya. Napakagandang interior ang bumungad sa kanyang paningin. Ang kulay ng mga pader ay mint green, combination of white, na talagang paborito niyang kulay. Ang mga kagamitan ay kakulay ng pintura ng mga pader. Ang ceiling ay white at ang chandelier ay kulay silver, na pinalilibutan ng napakaraming maliliit na ilaw. Namamangha siya. Napakaganda kasi niyon. Lahat ng mga gamit ay puti or mint green. Parang ito yata ang pangarap niyang bahay. Do you like it? Nalulula pa rin siya at hindi kaagad nakapagsalita. Nakita ko ito last week at naalala kita, kaya hindi na ako nagdalawang isip na bilhin to para sa'yo at sa mga bata. Tumingin siya rito. Pero napakamahal ng ganitong bahay, Caspian. Nagkibit balikat ito. It's nothing compare sa nagawa ko sa'yo. Anito na animoy hindi man lang nang hinayang sa perang ipinambili nito sa bahay na ito. Huwag kang mag-alala. Kapag naibenta ang bahay ko sa Quezon City, ibabalik ko ang... Don't do that. Alam kong mahalaga sa'yo yon, Sari. Hayaan mo na. Sinabi ko sa'yo na ako ang bahala. And I mean it, really. Para tuloy natutunaw ang puso niya. Alam niya naman noon pa na may kakaiba kay Caspian sa tuwing titingin ito sa kanya. Ngunit hindi niya iyon binigyan ng kahulugan dahil si Cairo ang asawa niya at mahal na mahal niya ito. Kaya nga nang umamin si Caspian sa kanya last time, ay hindi na siya nagulat doon. Dahil noon pa man ay ramdam na niya na may iba itong nararamdaman sa kanya, maliban sa sister-in-law siya nito. Mommy, come to our room! Tumingala siya sa second floor. Nasa hagdan ng dalawang binata niya at nakangiti ang mga ito. Faster, Mommy!
Halata ang excitement at saya sa mga mukha ng dalawa. Sumunod siya paakyat habang nasa likuran si Caspian. "Here is my bed and the other one is for Kaiden. Di ba mommy, it's so cool?" Tumango siya. "Yeah. And yung kay Maldita, kay Kylie, ang ew, so girly mommy." Natawa siya pero agad niyang sinaway si Kaiden. "Mommy, ang bed ko ay kulay pink and my pillow is pink and also I have so many teddy bears and dolls." Mula sa kabilang silid ay lumabas naman si Kylie. Mabuti na lang at hindi nito narinig ang sinabi ni Kaiden dahil for sure ay mag-aaway na naman. Lalo na't hindi talaga nagpapatalo si Kylie. Kahit pa dalawa ang laging kaaway nito. "Tito!" Mula sa hagdan ay bumungad si Caspian. Napansin niyang aligaga ito at parang may kung anong iniisip. Pero nang tawagin nito ng mga bata, ay ngumiti ito agad at lumapit sa tatlo. "Nagustuhan ba ninyo ang room ninyo?" Anito. "Yes, Tito. Thank you so much po, Tito." Si Kylie na hindi napigilang mayakap ang Tito Caspian nito. "Thank you din po, Tito." Ani Kaizen. "You're welcome, basta para sa inyo." Nang makita lahat ng rooms pati para sa kanya, ay bumaba na sila para sa tanghalian. Kumuha na nga rin pala ng kasambahay si Caspian. Dalawa iyon na talagang tinutulan niya. Pwede naman kasing siya lang at si Ana. Pero mapilit itong talaga. Ngunit natigil sila sa paglalakad nang lumabas sa bibig ni Kylie ang mga tanong nito. "Mommy, si Daddy ba magaling na kaya siya? Gusto ko na po kasi siyang makita." Nagulat siya roon. Hindi niya ito napaghandaan. Na simula nang mag 3 years old ang mga ito, ay huling tanong na ng mga ito. Hindi pa niya makakalimutan ang sagot niyang iyon. "Ang daddy niyo, he got an amnesia mga anak." "What is amnesia, Mommy?" Tanong ni Kaizen noon. "Amnesia, he lost his memory, sweetheart. At nagpapagaling pa sa malayo. Pero kapag naalala niya kayo, uuwi na yon. Pero kapag hindi, please, wag na ninyong hanapin, okay?" Nagkasundo naman sila. Kaya nga hindi na naulit ang tanong ng mga ito sa kanya. Pero ngayon, naulit na naman. Tinitigan siya ni Caspian. Parang may gusto itong sabihin na hindi lang nito masabi dahil sa mga bata. "Kiddos, mauna na kayo sa dining. May sasabihin lang ako sa mommy ninyo. Okay ba yon?" "Yes, Tito." Ibinaba ng lalaki si Kylie. Sabay-sabay ang mga itong tumakbo patungo sa dining. "Anong amnesia? Dapat sinabi mo ang totoo, Sari." Anito nang makalayo ang tatlo. "Paano? Sige nga, Caspian. Sasabihin ko ang lahat ng nangyari. Kung sinabi ko, sana ngayon sinusumpa ka na ng mga bata. At napakabata pa nila para malaman ang mga ganong pangyayari. Sasabihin ko rin, pero sa tamang edad, Caspian. Hindi ngayon dahil bata lang sila. Wala silang alam at ayoko silang idamay sa mga nangyari sa amin ni Cairo." Nag-iwas ito ng tingin. Tinalikuran niya ito nang hindi sumagot ang binata. Muli na naman niyang narinig ang phone ito na nagring. Nagtungo ito sa labas. Sinundan niya ito ng tanaw. At kahit hindi niya narinig ang sinasabi nito, ay alam niya na galit ito. Agad nitong ibinaba ang tawag at bumalik sa loob. Doon na siya tumalikod upang tumungo sa dinner. "Sari," tawag nito. Lumingon siya. "Kailangan ko nang umuwi." Halata talaga ang pagkaaligaga nito. Hindi mapakali at parang galit na hindi niya maintindihan. "Why? May nangyari ba?" Saglit itong nanahimik. "There is, at kailangan ko munang umuwi. Babalik ako kapag maayos na ang lahat, okay? Pagkasabi sa mga bata na umalis na ako. I don't know kung kailan ako magagawi rito ulit. Pero tatawag ako or magte-text kung kailan, okay? Mag-iingat kayo rito. Call me kung may kailangan ka at ang mga bata." Natigilan siya. Bakit nagmamadali naman yata ito? "Sige," aniya. Saka lang ito tumalikod nang marinig ang sagot niya. "I'm on my way." Muling tumunog ang phone nito at agad itong sinagot. "Nasa company, of course. Just wait me there, kuya." Natigilan siya sa paghakbang nang marinig ang sinabi ni Caspian. Kahit nakalayo na ito ay rinig pa rin niya iyon. Tama ba ang pagkakarinig niya? O sadyang mali lang ang salitang nabanggit nito?
Mommy, bakit hindi po pumupunta si Tito Caspian dito? Tanong ng bunso niya. Kauuwi lamang nila mula sa paghahanap ng malilipatang agency niya. Nakakita naman siya sa Ortigas. Hindi naman kasi pwedeng umasa kay Caspian dahil may hiya pa naman siya. Isa pa, kaya niya namang buhayin ang kanyang mga anak sa sariling sikap at sipag. Na kaya nga niya noon, ngayon pa ba? Pumantay siya sa anak niya. Sweetie, ang sabi ni Tito busy pa siya sa work. But he promised to me na pupunta siya dito one of these days. Kaya hintayin niyo na lang siya, okay? Marami rin kasing ginagawa ang Tito Caspian niyo, kaya hindi siya nakapunta dito nitong mga nakaraang araw. Pagsisinungaling niya, bumusangot ito. Kylie, pupunta yun si Tito. He loves us, you know. Kaya stop being so stubborn. What? Kuya, I'm not stubborn, okay? I'm just... Nagalit na naman ang bunso. Kaizen, stop it anak. Huwag na kayong mag-away. Nasaan ba ang yayaanan nyo? Agad niyang tanong nang mapansing wala sa paligid ang babae. Upstairs, mommy. I think Yaya Ana is crazy. Natawa ang tatlo maging si Kaiden na hindi nagsasalita. Ito pa ang unang tumawa. Hey, ayusin ang bibig ha. Masama yan. Aniya. But mommy, it's true. Nag-smile siya even she's alone. Saka nakatingin lang siya sa phone niya, nag-i-smile na siya. Kung minsan, mommy, nagsashout pa siya like this. Eee! Ganun. Maging siya'y hindi maiwasang matawa kay Kylie. Di pareho pala kayo Kylie ni Yaya. Ikaw kasi nagsashout ka din kapag nakakakita ka ng handsome sa TV. What the? Mga bata, ano ba yung mga sinasabi niyo ha? Anong handsome? And what's that? Tukoy niya sa pagtili ni Kylie. Is that kinikilig or naiihi lang? Tawanan ng mga lalaki. Mommy! Ngunit bigla ring napatakip ng tenga nang tumili si Kylie. Inaaway nila ako, mommy. They laugh at me. Come on, sweetie. Huwag ka nang umiyak. Tinitigan niya ang dalawa at sumenyas na rin siyang tumahimik ang mga ito. Sorry. Sabay na usal ng mga ito. Kadalasan ay ganito ang sitwasyon at drama. May action at comedy. Kumpleto basta itong tatlo ang nag-uusap. At kapag narinig na niyang umiyak ang bunso, alam niyang nagdrama na naman ito. Memoryado niya ang tatlo, kaya alam niya kung sino ang nauna, kung sino ang namalo or kung sino ang artista, at kung sino ang bully. Pero napaisip talaga siya sa narinig na kwento ni Kylie. I think Ana is in love. Or sadyang may pinapanood lang ito na kung ano. Natural lang naman iyon dahil dalaga si Ana at wala siyang tutol basta't ginagawa nito ng maayos ang trabaho. Kailan pupunta si Tito dito, mommy? Or can we visit him na lang sa company niya? Or sa work niya, mommy? I really miss him. Sige, tatawagan ko siya mamaya, okay? Kaya tumigil na ha? Umakyat na kayo para maligo, para makakain na tayo. Yes, mommy. Nagunahan paakyat ang tatlo, habang pinapanood niya ang mga ito mula sa main door. Manang, saan ka pupunta? Kita niya ang kasambahay na si Manang Nita na palabas. Mukhang may pupuntahan ito. Banta niya ay nasa 50s na ang edad ng babae. Ma'am, aalis po muna ako para mag-groceries. Ngiting wika nito. Sandali Manang, kukuha ko ng kasya. Hindi na po ma'am. May pera po si Sir Caspian na iniwan para po sa mga groceries at iba pang kailangan dito. Tumawag kasi siya kanina kaya po aalis ako ngayon. Tumawag? Kay Manang? Dapat sa kanya para alam niya. Sige. Tumango ito saka umalis. Ilang araw na rin ang huli itong pumunta dito. Ano nga kaya ang nangyayari? Bakit kaya hindi man lang ito tumatawag? Pag-akyat niya ay nagbihis siya. At sa phone sa kama ang una niyang dinampot. Dinayal niya ang numero ni Caspian. Nagtataka kasi talaga siya kung bakit hindi ito kumukontak sa kanya, simula ng huling punta nito rito. Ngunit pangatlong dial niya na hindi pa rin ito sinasagot ang tawag. Huling dial na niya ito kapag hindi pa, ititext niya na lang. Ngunit nakakatatlong ring pa lamang iyon nang may sumagot sa kabilang linya. Hello? Who is this? Biglang sumikdo ang puso niya
nang marinig ang baritonong tinig na yun. Cairo? Bulong niya na may nanlalaking mga mata. Agad-agad niyang naibaba ang cellphone. Gulat na gulat at halos tumalo ng puso niya dahil sa tinig na narinig niya mula sa kabilang linya. Si Cairo ba yun? Hindi ito maaari. Bakit na kay Cairo ang phone ni Caspian? Akala niya'y nasa abroad ito. Dahil ang number na nakaregistered at tinawagan niya ay hindi naman nagbago. Ibig sabihin, nasa Pilipinas si Cairo? Pero ang akala niya ay permanente na ito sa States. Anong ginawa ni Caspian? Niloloko ba siya nito? Akala niya ay okay na sila. Pero, Ma'am Sari? Nilingon niya ang pinto. Bukas yan. Aniya. Inilapag niya ang phone sa kama at lumapit kay Manang Nita. Ma'am, nandyan po si Sir Caspian. Nag-igting ang bagang niya, ang sinungaling. Makakatikim talaga sa kanya ang lalaking yun. Sige, susunod ako Manang. Walang kangiti-ngiting sagot niya. Naiinis siya. Kahit kailan ay hindi talaga niya maaasahan ang Caspian na yan. Bakit ba kasi naniwala siya sa mga kasinungalingan nito? Siyempre, sasabihin nito ang tungkol sa kanila. Kay Cairo dahil magkapatid ang dalawa. Bumaba si Sari. Halos magdugtong din ang kilay niya sa galit kay Caspian. Sinungaling ka talaga. Pambungad na usal niya. Nakaupo ito sa sofa at kita niya mga paper bags na daladala nito. Mukhang mga laruan na naman at kung ano-ano pang pasalubong para sa tatlo. Tumayo ito, halatang nagulat. Anong ibig mong sabihin, Sari? Ngumisi siya. Basta talaga sinungaling sa una, sinungaling hanggang huli. Aniya na may dalang inis. I don't understand. Magaling umakting ang sinungaling na wala raw alam. Huwag ka nang magkunwari. Nakauwi na pala ang kuya mo. Sinabi mo ba ha? Anong sinabi mo? Magsinungaling ka na naman para ubusin ang natitirang hiya sa akin ha, Caspian? Nagulat ito. No. Not like that, Sari. Hindi niya alam ang tungkol. Hindi alam? Bakit siya umuwi kung hindi niya alam ang sabi mo? Oo, sinabi ko yun sa'yo na nasa state si Cairo. Pero hindi ko inaasahan na uuwi siya in instant. Na wala man lang abiso sa akin. Hindi ko siya masisisi dahil namatay ang daddy namin, Sari. Kaya siya umuwi. Hindi dahil alam niyang. Lumapit siya rito at biglang nayakap si Caspian. Kita niya kasi ang pamumula ng mga mata nito. Alam niyang nagpipigil lamang ito ng mga luha. I don't know. I'm sorry. Aniya, gumalaw ang balikat nito at naramdaman ng impit na pag-iyak nito. Alam niyang masakit talaga ang mawala ng magulang. Saksi siya kung gaano kamahal ng magkapatid ang daddy ng mga ito. Lalong-lalo na si Caspian na lumaking daddy's boy. Sorry. Bulong niya. Sorry din. Hindi ko nasabi sa'yo kaagad. Masyado lang talaga akong naging busy, Sari. At hinintay namin na matapos ang libing bago sana mag-usap. Pero naalala ko na ayaw mo palang malaman niya. Don't worry about everything. Wala akong sinabi dahil yun ang pangako ko sa'yo, Sari. Anito, nabura bigla ang hinala niya. Pero bakit si Cairo ang sumagot sa phone mo? Kumalas siya bago nagtanong. Kinapa nito ang bulsa. I think naiwan ko sa office ang phone ko. Naroon kasi siya, kaya siguro siya ang sumagot. Doon lang nasagot ang mga tanong niya. Where are they? Namiss ko sila. Mag-iisang linggo rin na hindi ako nakadalaw. Mahirap kasing gumalaw lalo na't laging nasa tabi ko si Cairo. Nasa taas sila, puntahan mo na lang. Aniya, tatalikod na sana siya patungong kusina nang magsilita muli si Caspian. Pwede ko ba silang ilabas ngayon, Sari? Namimiss ko sila lalo sa mga galaan eh. Alam niyang gusto lamang nitong makalimot. Kaya pumayag na siya kung ang mga bata ang paraan para maging masaya ito. Sama ka sa amin? Nag-isip siya. Okay, sige. Ngiting sagot niya. Sa Manila Ocean Park ang naging unang destinasyon nila at talagang hindi matatawaran ang kasiyahan ng mga anak niya. Si Caspian na ang tumayong tagabantay, tagabuhat at tagabayad ng lahat. Ayaw rin kasi nitong tanggapin ang pera niya. Mommy, look, dolphins! Bata nga talaga,
dahil nagkikislapan ang mga mata ng tatlo sa tuwing makakakita ng mga isda. "Mommy, can we go to the bathroom please? Naiihi po kasi ako eh." Ani Kaizen sa kanya. Tumigil sila sa isang bench. Ibinabari ni Caspian si Kylie na masakit na raw ang paa. "Sige ta, ako na Sari." Presenta ng tito ng mga bata. Sumang-ayon siya kaya sumunod ang dalawang lalaki rito. Habang siya at si Kylie ay naiwan sa bench, habang kumakain ng popcorn ng mga bata. "Ayos na ba boys?" Tumango ang dalawang lalaki na hawak ni Caspian. Pabalik na sila sa bench kung saan nila iniwan si Sari at Kylie. "Anong nasa loob nun, tito?" tanong ni Kaiden. "Gusto niyo bang pumasok?" Tukoy niya sa loob ng gusali na tinuro ng isa sa mga triplets. Isang napakalaking aquarium ang naroon na hindi pa nila napupuntahan. Sari-saring sea creatures ang naroon. "Can we go there, tito?" "Of course we can, pero balikan muna natin ang mommy at kapatid niyo sa unahan." "Ako na po, tito." Presenta ni Kaizen. "Naroon lang naman po sa unahan yun." "Are you sure, young man?" "Opo, tito. Bilis na kuya. I'm so excited na, you know. Hihintayin ka namin dito ni tito." Ngumiti si Kaizen bago tumakbo, pero hindi pa ito nakalalayo. Nang bigla na lamang tumilapon sa lakas ng pagbangga ng isang malaking lalaking nakatalikod sa bata. "Shit! Kaizen!" Tatakbo na sana siya nang pumihit paharap sa bata ang lalaki. "Fuck! Kuya!" Bulong ni Caspian sa sarili. "Are you okay, young man? Here, grab my hand." Sabay abot ng kamay nito sa batang nakahandusay sa semento. Wala namang alinlangan ng bata at agad iyong kinuha. Pero saglit na natigilan ng 4 na taong si Kaizen. Animoy pinupusturahan ng lalaking tumulong dito. Kumunot ang noo habang nakatitig sa lalaki. Ngumiti ang kaharap nito. "Wala bang masakit sa likod mo? Ayos lang ba? Tell me." Mula sa malayo ay nakatanaw si Caspian. Nag-aalangan pa ito kung lalapit o hindi. Maging si Sari na natulala na lamang sa kinatatayuan. Mahigpit ang pagkakahawak sa palad ng kanyang bunso dahil sa takot na baka tulungan nito ang kuya. Maging si Kylie kasi ay nakita ang pagbagsak nito sa semento at ito pang nagsabi sa kanyang naroon ang kuya nito sa unahan. Hindi siya makapagsalita. Animoy napipi ng sandali nang makita si Cairo. "What the hell is going on? Bakit ito narito? Sa Ocean Park? Alam niyang hindi fan ng mga isda si Cairo. Kaya bakit ito nandirito?" "Look, mommy, si Kaiden." Mas nanlaki ang mga mata niya nang lumapit si Kaiden. Tiningnan niya ang kinaroroonan ni Caspian at sumenyas dito na bakit nito binitawan ng bata. Bigla siyang tumalikod nang ilibot ni Cairo ang mga mata. "Mommy, did you see that man? Kamukha niya si Tito Caspian. Are they brothers or what?" Maingay na naman ang babaeng anak. "Kylie, be quiet, okay? Nag-iisip ako." "Ania." "Mommy, why are you thinking pa? Puntahan na natin sina kuya." Tinitigan niya ito. "I said quiet, Kylie, please. For a minute, can you?" Napanguso ito. "Okay po." Gusto man niyang tumalikod ay hindi niya magawa. Alangang iwan niya ang dalawa at sila lang ni Kylie ang umalis. Hindi niya pwedeng ipaubaya kay Caspian ang dalawang bata. Dahil sa kaba ay parang dagsa ang kabayo sa puso niya. Dahil tila ba naguunahan ang mga ito para makalabas sa kanyang dibdib. "Mommy!" Matiim siyang napatingin nang marinig ang tinig ni Kaizen. Sabi ni, tatawagin siya ng isa sa mga anak niya at hindi nga siya nagkamali. "She is my mom, mister." "Cairo, my name is Cairo." Nakatuon ito ng una sa bata, pero nang ipakilala siya nito rito, ay tumitig na ito sa kanya. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya dahil ramdam niya ang pagtuyo ng kanyang lalamunan. Hindi ito nakasagot, matamang nakatitig sa kanya. "Ako po si Kaizen. This is my younger brother and sister, Kaiden and Kylie. We're triplets by the way." Simpleng paliwanag ng kanyang panganay. Pilit pa rin niyang inaalisa ang mga nangyayari ngayon. Pati utak yata niya ay nagloading.
dahil kahit ang magsalita ay hindi niya kayang gawin. Let's go, umalis na tayo. Sa pagkakataong yun ay desperado na siyang tumalikod. Hinawakan ang mga kamay ng tatlo at hihilain na sana niya paalis nang mapukaw siya sa tanong ni Cairo. Mga anak mo sila? Anito, na hindi man lang mapuknat ang tingin nito sa mga bata. Pabalik-balik ang mga mata nito na parang nais nitong makasiguro sa nakikita. They are my students from daycare. Saglit niyang tinignan ang mga bata at umiling na may dalang pagpikit. Ngunit wala talagang naintindihan ng mga ito. Mommy, why are you lying? We're not your students, we're your children. Nakangusong-usal ni Kylie. God, bakit hindi man lang marunong sumakay sa mga sinasabi niyang tatlong ito? Parang nahatsit tuloy siya nang wala sa oras. Umarko ang kilay ni Cairo. Umiling-iling ito. What? Nagitla siya. Wala na siyang kawala. Kung sana ay may kapangyarihan siya na mag-teleport at bumalik kanina, baka nagawa na niya upang hindi siya mapunta sa ganitong sitwasyon ngayon. Cairo, what are you doing here? Ikaw lang ba mag-isa? Matiim siyang napapikit at nayuko. Ito pa si Caspian. Sana'y hindi na lamang ito lumapit. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanila. How about you, Caspian? What are you doing here? Alam mo ba to, ha? Seryosong usal nito. Yeah, I know all of this all along. Naikuyom ni Cairo ang kamao. Kitang-kita niya iyon. Kaya agad na niyang itinulak si Caspian palayo sa kuya nito. Ayaw niyang mag-away ang dalawa at makita ng mga anak niya. Ayaw niyang makakita ng ganoong pangyayari ang triplets dahil baka anong mangyari, lalo na at masyadong emosyonal ang bunso niya. Tito Caspian, kuya mo po si Mr. Cairo, magkamukha po kayo at kami naman po ay kamukha ni Mr. Cairo. Ngiting sabi ni Kylie. Pinasadahan siya ni Caspian. I'm sorry. Bulong nito na walang tunog. Huli na para mag-sorry dahil narito na ito at nakita na ni Cairo ang mga bata. Tell me, Sari, kailan mo sasabihin sa akin to? At mas nauna pa si Caspian kaysa sa akin. Tumawa ito ng mahina. Oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Dugtong pa ni Cairo. Shut up, Cairo. Wag sa mga bata. They don't know anything. Ani Caspian. Tiningnan ni Cairo ang tatlo at pumantay ito sa triplets niya. Hi, my name is Cairo. It's so nice to see you kids. Bakit po kamukha kita, Sir Cairo? Ani Kaiden. Ngumiti si Cairo. We are? Aha! Sunod-sunod na tango ang mga bata. Napatawa ito. Kasi kapatid ko si Tito Caspian nyo, kaya magkamukha din tayong tatlo. So it means you're our Tito too? Ani Kaizen. No, we're not because... Cairo, please, wag ngayon, wag dito. Pagpigil ni Sari. Tinignan siya nito, lumapit ito sa kanya. Tell them, dahil kung hindi, ako mismo magsasabi sa kanila. And by the way, wala ka pa ring pinagbago, Sari. Unfaithful wife na hindi makontento sa Malakas na sampal ang nagpatigil sa bibig ni Cairo. Sinimplihan niya lang iyon upang hindi mapansin ng mga bata. Pero nanakit pa rin ang mga palad niya dahil sa pagsampal niya kay Cairo. Hanggang ngayon, wala pa rin itong pinagbago. Cairo, don't you dare to hurt her. Banta ni Caspian sa mahinang tinig. Nang sandaling makita nito ang pagkuyom ng kamao ng kuya niya. Mommy, Daddy is over here. Pero napalingon ang lahat nang may matinis na tinig ng batang babae ang sumigaw. There you. Siya at ang mga bata ang kaagad dinignan ng babae. Hawak nito sa kaliwang kamay ang bata na sa banta niya ay anak nito. Cairo, what's the meaning of this? At bakit narito ang babae na to, ha? Aba-aba, may mga bastardo pa. May hiya ka pang. Camille, lower your voice. Narinig ka ng mga bata. Sambit ni Cairo. Hindi. Gusto kong malaman kung bakit to nandito. Ang malanding babae na umakat sa... Tumahimik ka, Camille, kung ayaw mong mapahiya sa harap ng mga tao rito. Si Caspian na ang lumapit dito.
Agad din itong binuhat si Kylie at hinawakan si Kaizen sa kamay. Let's go, Sari. Umuwi na tayo. Nito, hinila niya si Kaiden at sumunod kay Caspian. Nakita niyang humakbang din si Cairo upang siguro sundan sila, pero pinigilan ni Camille at ng mga anak nito. Hayaan mo na sila. Kailangan ka ng anak mo, Cairo. Huwag mong sabihing uunahin mo ang mga batang yun. Napayuko na lamang siya. Parang tinutusok ng karayom ang puso niya, lalo na nang makita nito na may kasama itong ibang babae. At may anak na rin ang mga ito. Nakaedad lang din yata ng mga anak niya. Caspian, you asshole. At isang malakas na suntok sa mukha ang iginawad ni Cairo sa kakapasok lamang na lalaki sa main door ng mansyong iyon. Nagulat ito, hindi man lang nakapaghanda. Agad na napaatras ang binata. Dahil nakita nitong susugod muli ang lalaki. Tinamaan ito sa gilid ng bibig. Ramdam niya ang lasa ng dugo mula roon. Ito ba ang dahilan mo? Kaya ayaw mong umuwi ako, ha? Muli pa sana nitong aambahan si Caspian, ngunit bigla itong gumanti. Tinamaan si Cairo sa katawan. Anong problema mo, Cairo? Di ba nga't pinagpalit mo ang asawa mo sa iba? Ikaw ang dahilan kaya lumayo si Sari sa'yo. Kaya wag mong ibuhos ang sisi sa akin. Sinabihan na kita noon, nalasing lang ako. Nawala ako sa katinoan ng gawin ko yon. Pero ipinagpalit mo na sa malanding asawa mo. Napaupo ito sa sahig at tila babig lang ng hina. Inayos ni Caspian ang kanyang sarili. May dugo ang gilid ng labi niya. Pinahid niya iyon. Why didn't you say so? Alam mo, pero hindi mo sinabi. Mahinang usal nito. Hindi ito agad tumayo at nanatiling nasa sahig. Si Sari ang may gusto nun. Alam mo kung gaano ko pinagsisihan ang nangyari noon, Cairo. Halos hindi ako matahimik dahil sa nangyari. Kaya nga hinanap ko siya, na ikaw dapat ang gumagawa. Ikaw na asawa na walang ibang inisip kundi ang sarili mo. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong karapatan mo na malaman na may anak kayo ni Sari, ha? Ano, Cairo? Ano? Hindi na siya papayag na muling masaktan si Sari dahil sa asawa nito. Alam niya noon pa na bukod kay Sari ay may ibang babae si Cairo. Nakita niya mismo, kaya sa galit niya, pinilit niyang inagaw ang babae rito. Pero mali ang hakbang na ginawa niya. Kasalanan niya kaya lumabas na nangaliwa si Sari. I don't know. Mautal-utal nitong sambit. Oo, alam ko. Dahil hindi mo inalam, wala kang ginawa. Hindi mo siya hinanap. Ni hindi mo nga binigyan ng pagkakataon ng asawa mo na ipaliwanag ang side niya, hindi ba? Kahit sa akin hindi ka naniwala. Sinong pinaniwalaan mo? Si Camille na isang mapanlinlang. Alam mo na hindi mo anak ang anak niya, pero inako mo. Dahil ano, ha? Magpapakamatay ka mo kapag hindi mo pinanagutan. Ang sabihin mo, isa kang selfish na klase ng ama. Wala kang ibang inisip kundi ang kasikatan, yaman at pansariling nais. Ni minsan ba, inisip mo rin si Sari, ha? Itinapon niya ang pagiging model at lahat ng dahil sa'yo. Tapos anong ginawa mo? Hindi na siya nakapagtimpi pa. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumayo ka, Cairo. Hinawakan niya ito sa kwelyo ng suot nitong long sleeve polo. Ngunit nanatili ito sa sahig na parang hinang-hina at pagod na pagod. Hindi ito sumagot. Nanatiling nakatitig sa kawalan at tila may malalim na iniisip. Nang mapansin ni Caspian iyon, ay hinubad na niya ang suot na suit. Sa kanya iyon itinapon sa sofa. Gusto ko silang makita, Caspian. Nagulat siya sa narinig. Nilingon niya ito. No. Mariing sagot niya. Doon ito napatayo at kinuwelyuhan siya. Hindi ikaw ang magsasabi niyan, Caspian. Sabihin mo, saan mo dinalang mag-iina ko, ha? Ngumisi siya. Mag-iina mo? Wala ka nun, Cairo. Dahil simula nang hinayaan mong umalis si Sari, yun din ang oras na nawalan ka na ng asawa sa pangalawang pagkakataon. Muli siya nitong inambahan ng suntok sa sikmura. Napaangat si Caspian dahil sa lakas niyon. 3 hakbang patalikod ang nagawa niya upang hindi siya matamaan muli. Tell me, Caspian. Tell me.
Napailing siya dahil sa nagbabagang mga mata nito dahil sa galit. Ngayon lamang niya nakita ang kuya niya na ganito. No, hanggat hindi mo inaayos ang tungkol sa inyo ni Camille, hindi ko sasabihin sa'yo kung nasaan ang asawa at mga anak mo. Diyan ka magaling, ang manakit. Hindi mo inisip kung bakit at anong dahilan kaya ito nangyari sa'yo. Bigla siya nitong tinalikuran. Ano, mag-walk out ka? Sa bagay, ugali mo na yan. Kaya sige, magbulag-bulagan ka kuya. Baka isang araw, wala ka nang balikan. Lumingon ito sa kanya. Don't you dare, Caspian. Don't you dare. Banta nito. Napangisi na lamang siya dahil sa gagong kapatid. Mommy, sino po si Cairo? Nakita ko po, you hit him in the face. Hindi niya sinagot ang tanong ni Kaiden. Ana, pakibihisa ng mga bata. Nang makita si Ana na palapit sa living room ay nagutos siya kaagad. Opo ate. Saka ito pumihit paharap sa tatlo. Tara na mga bata. Ayaw pa sana ng tatlo, ngunit nang mapansin yata ng mga itong seryoso siya, ay sumama na ang mga ito kay Ana. Nang makaakyat ang mga bata, ay pagod na binagsak ni Sari ang likuran niya sa sofa. Ramdam pa rin niya hanggang ngayon ang sakit sa loob, lalo na nang makita niya na may pamilya na ito. Alam niya naman iyon dahil nakikita niya sa TV. Pero ang alam niya, fiancé lang nito ang Camille na yon. Yun din ang babaeng nakita niya noon. Nang dalhin ito ni Cairo sa mansyon ng mga Maximilian. Doon siya nadurog ng husto at kanina mas napatunayan niya na hindi pa rin pala napapawi ang sakit sa puso niya. Mas lumalim pa nga ata dahil sa batang kasama ng babae kanina. Pinahid niya ang mga luhang tumakas sa kanyang mga mata. Akala niya ay hindi na siya muling masasaktan dahil sa lalaking yun. Pero bakit ngayon, umiiyak siya dahil pa rin sa iisang tao? Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ani manang Nita. Hindi niya napansin na nasa harap na pala niya ang may edad na babae na may daladalang baso na may lamang juice. Pinahid niya ang mga luha. Ayos lang manang. Ngumiti ito. Ito po, uminom po muna kayo ma'am. Sabay lapag sa mini table ang hawak nitong inumin. Salamat manang. Aniya, saka iyon kinuha at nilagok. Hindi umalis si Manang Nita. Nakamasid lamang ito sa kanya ng ilang saglit. Ma'am, kaunting payo lang po sana. Hindi ko po alam kung anong problema ninyo. Pero ang masasabi ko'y, pakawalan mo kung anumang bumabagabag sa'yo. Dahil oras na ginawa mo yun ma'am, gagaan ang pakiramdam mo. Alam kong mahirap pero kapag ginawa mo yun, hindi ka na masasaktan. Natigilan siya dahil ang mga sinabi ni Manang ay tila may katuturan, tila may katotohanan. Oo, ilang taon na nga ang lumipas pero hindi pa rin talaga siya makalimot. Hindi niya mabitawan ang sakit, lalo at mahal na mahal niya si Cairo, ang tanging lalaki na pinag-alayan niya ng lahat. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, lalo na noong maghiwalay ang mga magulang niya. Si Cairo lang ang tanging nasandalan niya. Akala niya hanggang wakas na, pero hindi pala. Doon lang niya napagtanto na wala naman talaga hanggang wakas. Salamat po Manang. Tumalikod ang may edad na babae. Ayaw niyang magkwento dahil hindi pa niya kaya ngayon. Tahimik lamang siyang nakaupo sa sofa habang nakatanaw sa malayo. Ilabas mo ang sakit kung ano man yun. Napataas ang ulo niya nang marinig ang boses na yun. Nasa mga pintuan nakatayo si Caspian. Nakapamulsa habang nakasandal sa side na nakabukas ng pinto. At nakatingin sa kanya na nasa living room. Magkahawig talaga si Caspian at Cairo. Ang pinagkaiba lamang ay long hair si Cairo, samantalang naka-army cut si Caspian. Medyo matured si Cairo kung titignan dahil sa mga balbas at haba ng buhok nito. Gayong young and fresh si Caspian, lalo na at parati itong nakangisi. Naalala niya pa noon na sa tuwing nasa magkabilang gilid niyang magkapatid na ito, ay parang inggit na inggit sa kanya ang lahat. Bukod kasi sa kasikatan, ay nagtataglay din ng makamandag na alindog ang dalawa, na hangad halos ng lahat ng mga kababaihan. Wala ka nang hahanapin pa.
Kumbaga kung nagpaula noon ng ka-perfectan sa mundo, naroon ang dalawa at binuhos sa mga ito ang lahat. It's okay not to be okay. Nagulat siya nang mapansing nasa tabi na pala niya ito at dahil sa bulong na yun ay unti-unti siyang nanghina, saka muling naluha. Kinabig siya ni Caspian at pinahilig sa balikat nito. Shh! Tahan na. Mababawasan ang ganda mo niyan. Sige ka. Gustuhin man niyang matawa, pero hindi niya kaya. Ang hirap, sobrang hirap lang na makitang may pamilya na talaga si Cairo. Huwag kang mag-alala, binugbog ko na siya para sa'yo. Natigil ang mga luha niya at hinarap ito. Kita niya ang sugat sa gilid ng labi ni Caspian. Dahan-dahan ang palad niyang hinawakan niyon. Kaya ba nasugatan ka? Sira ka talaga. Ouch! Napasigaw ito sa sakit ng pisilin niya. Napangiwi siyempre. Sino ba namang hindi kung sa mismong sugat ang kinurot? Sorry, aray naman. Basagulero ka. Bakit mo naman ginawa yun? Aniya nang bitawan niya ito. Tumahimik ito kaya napabalik siya sa kanilang pwesto. Iginanti lang kita, Sari. Ayokong umiyak ka. At kahit malungkot man lang, kung pwede lang napawiin ang lahat ng sakit sa puso mo, ginawa ko na. Kung sana'y pwedeng palitan si Cairo dyan sa loob mo, baka matagal ko na rin ginawa. Hindi ka lang masaktan ng gago kong kapatid. Nayuko ito. Alam niya. Ramdam niya na mahal talaga siya nito. Pero siya, hindi eh. Kung sana'y ganun lang kadali iyon, sana'y si Caspian na lang ang pinili niya. Ngunit hindi natuturuan ng puso kung sino ang nais ibigin nito. Wala siyang maisagot. Tanging mahigpit na yakap na lamang na alam niyang ikinagulat nito. Pwede bang ako na lang, wag na si Cairo? Bulong nito na kinaluha niya. Ate? Napalingon siya sa babaeng tumawag sa kanya. Bigla siyang kumalas kay Caspian nang makita niya si Ana na nasa unahan. Sorry po, mamaya na lang po ate. Ngunit agad itong tumalikod. Pansin niyang kakaiba ang tono ng tinig nito. Ana, hinabol pa niya, ngunit nakaakyat na sa itaas ang dalaga. Nagtataka siya kung bakit parang ang lungkot ng mukha nito. May problema kaya ang yaya ng mga anak niya? Babalik sana siya sa sofa nang mapansin niyang maliliit na patak ng tubig sa sahig. Umiiyak ba si Ana? Tanong ng isipan niya. Wala naman kasing sinasabi si Ana sa kanya. Hindi ito yung tipo ng kasambahay na makwento. Minsan lang niya nakakwentuhan. Noon pa yatang baby ang triplets niya. Hindi ito yung tipo ng dalaga na machismis. Hindi ito pala kwento or pala salita. Lagi itong tahimik at kapag may gusto lang itong sabihin, ay doon lamang ito magsasalita. Hindi na niya pinansin. Sigurado naman kasi siya na wala naman itong problema. Dahil kung meron, dapat ay sinabi na nito sa kanya. Matapos ng usapan nila ni Caspian, ay diretso na ito sa itaas para makita ang tatlo. Habang siya'y dumiretso sa kusina. Manang Nita, pakidagdagan po ang kanin. Dito po kakain si Caspian. Aniya nang makitang nagsasali ng bigas sa rice cooker si Manang Nita. Opo ma'am. Sambit pa nito nang nakangiti. Habang si Karen nakasambahay rin doon, ay naghihiwa ng mga gulay para sa ulam. Tumalikod siya para makapagbihis na. Ngunit paakyat pa lamang siya ng hagdan, nang may kung sinong humablot sa braso niya. Nanlaki bigla ang mga mata ni Sari, nang makilala ang taong humawak sa pulsuhan niya. Cairo? Gulat na gulat siya. Nang makita niya kasi ito kanina, ay mahaba ang buhok at balbas. Hindi nga niya halos na nakilala. Ngunit ngayon, nag-iba bigla ang gupit nito at nakaahit na rin. Bigla na lamang dumagundong ang puso niya. Aminin man kasi ni Sari o sa hindi, napakalakas ng apil nito, lalo na nang mag-iba ang ayos ng buhok. Nakatak-in ang long sleeve maroon polo nito, para siyang nabato sa kinatatayuan. Anong ginagawa mo rito, Cairo? Paano mo? Ngumisi ito. Doon lumabas ang magkabilang dimple nito. Parang gusto niyang mayuko, para iwasan ang kakaibang titig nito. Pero hindi pwede, dahil baka anong isipin nito.
I have my ways, wife. Pilit siyang kumakawala sa pagkakahawak nito. Ngunit mas humigpit pa nga ang kapit nito. Napapangiwi siya dahil sa unti-unting paghigpit ng paghawak nito. Bitawan mo ko, banta niya. Kung ayoko. Ano ba? Aniya, bakit ka narito? Bakit hindi mo puntahan ang pamilya mo, imbes manggulo ka rito? Matatag niyang usal. Narito ako, Sari, dahil ikaw ang pamilya ko, you and our kids. Natawa siya at marahas na iwinaksi ang pulsuhan na hawak pa rin ito. Ang kapal naman ng pagmumukha mo, Cairo. Saan ang pamilya mo? Sinong pamilya mo kamo? Ako? Kami na mga bata? Walang hiya ka pala eh. Umatras siya. Nakita mo na lang na may anak ako, inako mo na. Pero kung wala, aakuin mo pa rin kaya? Ang lakas naman ng loob mo. Nayuko ito at tumakbang papasok ng pintuan. Habang siya ay patuloy na umaatras. Look, Sari, gusto kong makapag-usap tayo. Gusto kong magkaayos tayo. Malumanay na sabi nito. Tigilan mo ako, Cairo. Hindi ako kailanman makikipag-ayos sa'yo. At bakit nga ba kasal pa rin tayo? Bakit hindi mo pa rin pinaanal ang kasal natin? You have the power, money and everything para gawin yon. Ano pa ang gusto mo ha? Nalaman niya iyon kay Caspian kanina nang magtanong siya rito. 'Cause I don't want to. And why? Sabihin mo, ikaw ang may gustong maghiwalay na tayo noon, hindi ba? Bakit parang nagbago yata? Ipinahiya mo ang pangalan ko. Sinira mo ang pagkatao ko. Ipinamukha mo sa akin na wala akong halaga sa iyo, Cairo. Na ang babae mo ang una sa lahat. Tapos ayaw mong makipaghiwalay ng tuluyan. Ngayon pa lamang siya nakapagsalita. Dahil noon, wala siyang laban sa masasakit na salitang pinupukol nito. Hindi siya lumaban dahil ayaw niyang humaba ang gulo. Pero ngayon, parang bigla siyang nagising sa katotohanang wala pala talaga siyang kasalanan ni Katiting. Wala siyang ginawang masama. What did you? Nagmamaang-maangan ka pa. Sinira mo ko sa madla. Ang babae mo, siya ang na-interview noon. At siya ang nagsabi na galing lahat ng yon sa iyo mismo. Hibang ka na yata. Sadyang nakalimutan mo lang ang ginawa mo. Kita niya ang pagkuyom ng mga kamao nito. Nagngangalit ang mga ngipin. I don't know what you're talking about. Wala akong sinabi. Hindi ko. Tama na. Umalis ka na, Cairo. Hindi kita kailangan. At mas hindi ka kailangan ng mga anak ko. Bulyaw niya rito. Anak natin, Sari. Mga anak natin. Wala kang mga anak. Wala ni isa, Cairo. Itong tandaan mo. Hindi ko ibibigay ang triplets sa... Mommy! Parang saglit na tumigil ang mundo niya nang sumigaw ang mga bata. Umiiyak ang mga ito habang pababa ng hagdan. Sabay silang napalingon. Nauna si Kaizen, sumunod si Kylie, at huli si Kaiden. Tinawag sila ni Caspian, ngunit mabilis na tumakbo ang mga ito pababa. Huwag kayong tumakbo! Sigaw pa niya pero huli na siya nang biglang nadapa si Kaizen. Gumulong ito sa pang-10 baitang kung hindi siya nagkakamali. Kaizen! Kuya Kaizen! Mabilis na tumakbo si Cairo palapit dito, ngunit hindi na ito nakaabot dahil nasa sahig na si Kaizen nang maabutan nito. No! Hiyaw nito at pilit ginigising ang kanyang anak. Wake up, baby. Please wake up. Nagdurugo ang noo nito. Puno ng takot ang mga mata ni Cairo na tumitig ito sa kanya. Kailangang madala siya sa ospital, Sari. Anas nito saka nito binuhat ang bata. Kaizen, baby, please wake up. Sumunod si Sari hawak ang lupaypay na palad ni Kaizen. Nawalan nito ng ulirat. Roger, sa ospital, dali. Para silang nasa isang pelikula na buhay at kamatayan ang nakataya. Kabang-kaba siya habang hawak ang pulsuhan ng kanyang anak. Mommy! Pasakay na siya ng sasakyan nang lumabas din ang 2 pa niyang mga anak. Kay Tito muna kayo. Stop crying na. Be good kids to Tito, okay? Babalik si Mommy. Magiging okay ang Kuya Kaizen ninyo. I promised. Umiiyak man pero tumango pa rin ang mga ito. Kaspian ang mga bata.
Nasabi pa niya bago umarangkada ang kotse. Takot na takot siya, ngunit parang mas takot si Cairo nang makita niya ang mukha nito. Tahimik ito habang umaagos sa mga luha sa pisngi, habang nakatitig kay Kaizen na walang malay. "Wake up, son, please." Bulong pa nito. Tanging hikbi niya ang maririnig sa pasilyong yon. Kanina pa siya umiiyak. Walang tigil simula nang ipasok sa ER ang kanyang anak. May kanina pa panay ang tawag sa hawak na cellphone. Maging ang lalaki hindi pa rin mapakali. Panay ang kontak sa mga kakilala upang humingi ng tulong. Ngayon lamang siya natakot ng ganito. Ngayon pa lang talaga. Siguro'y kung may kapangyarihan lamang sana siya na magpalit ng katawan, pipiliin niya ang katawan ni Kaizen para hindi na ito mahirapan. Kahit siya na lang, wag lang ang kanyang mga anak. Mahal na mahal niya ang mga ito at kahit buhay niya ay kayang-kaya niyang ipagpalit para lamang sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Pinahid niya ang dumadaloy ng mga luha. Naupo sa tabi niya si Cairo. "I'm sorry." Bulong nito. Alam ni Sari na natatakot din ito. Siguro'y ayaw lang ipakita. Pero kahit na ganun ay ramdam niya pa rin iyon. "Bakit, Cairo? Bakit sa dinami-rami ng pwedeng masaktan? Ang anak ko pa. Baby pa siya. Wala siyang tapang na harapin ang mga ganitong pagsubok." Nauutal niyang usal. Muli ay pumatak na naman ang mga luha niya. "I know. Kung pwede lang na ako na lang ang nasa loob niyan. Kanina ko pa ginawa. I'm really sorry." Mas naiyak siya. "Sana hindi ka na nagpakita. Kung siguro'y wala ka sa bahay kanina, hindi sila tatakbo pababa. Bakit? Bakit ka pa kasi bumalik? May asawa at anak ka na, hindi ba? Kaya bakit?" Alam niya na mali ang manisi, ngunit gusto niya na may managot. Gusto niyang may masumbatan at may mabulyawan man lang, kahit sa ganoong paraan, mabawasan ang sakit sa puso niya. "Sari, mali ang iniisip mo. Camille is not my wife. Hindi ko siya asawa, kagaya ng iniisip mo nang umalis ka. Iniwan ko rin siya. Alam kong nagkamali ako, Sari. Kaya pilit kong itatama ang lahat ng nagawa ko sa'yo. Nang maghiwalay kami, umalis ako ng bansa sa ilang problema sa construction sa Sweden. Hindi ako umuwi kaagad dahil alam kong wala na akong babalikan pa. Ang alam ko lang, hindi kita agad hinanap dahil alam ko sa sarili kong ako mismong nagtaboy sa'yo palayo. Nahihiya ako sa sarili ko. Ilang ulit kong sinisi ang sarili ko, Sari." Hindi siya sumagot. "Camille is just my past. At ano man ang nababalitaan mo sa mga TV at internet ay wala yung katotohanan. Ang anak ni Camille ay hindi ko anak. Sadyang naghanap lang ng kalinga ng isang ama ang bata, kaya pinagbigyan ko. At bukod doon ay si Camille din ang nagsabi sa bata na ako ang daddy nito. Ayokong masaktan ng paslit, kaya hinayaan ko na lamang hanggang sa magkaisip ito. At tungkol sa sinabi mong sinira kita, it's not me. I think Camille did that." Naikuyom nito ang kamao. "At kung tungkol sa kasal, wala akong balak makipaghiwalay ng tuluyan. Hinding-hindi ko yun gagawin." Ramdam ni Sari ang sinseridad sa mga salita nito, pero ayaw niyang tanggapin nang ganun-ganun na lamang ang lahat. "Alam kong hindi mo ako mapapatawad dahil sa mga salitang nasabi ko sa iyo noon. Galit lang ako at hindi ko matatanggap ang nakita ko, Sari. Lalaki lang din kasi ako na sobrang nasaktan. Sobrang nasaktan ng damdamin ko na makitang nasa ganoon kayong ayos ni Caspian." Nautal itong bigla. "At araw-gabi, para akong mababaliw sa tuwing naiisip ko yun." Tumayo siya. "Alam mo kung anong totoo, Cairo, pero hindi mo ako pinaniwalaan. Ni minsan, hindi ka naniwala sa mga paliwanag ko sa'yo. Yan ang mahirap sa inyong mga Maximilian. Hindi kayo nakikinig sa paliwanag dahil ang tanging pinaniniwalaan ninyo ay ang inyong mga sarili. Mahal mo ka mo? Kung mahal mo, bakit wala kang tiwala sa akin? Kung mahal mo ko, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Bakit, Cairo?" Tinitigan siya nito. I'm sorry, Sari. Nasaktan lang talaga ako kaya." "Pwes, mas nasaktan ako kaysa sa'yo." Bumukas ang pintuan ng ER, kaya natapos bigla ang usapan nila. "Mrs. Maximilian." Lumapit siya maging si Cairo. "Ako, Doc.
Ako ang ina ng bata. Doc, how is he? Maayos na po ba siya? Kamusta po ang lagay ng anak ko? Naluluha niyang tanong dito. Walang malay ang anak ninyo. He needs a blood transfusion dahil sa nawalang dugo sa bata. We need AB+. Nag-request kami pero walang available ngayon sa ospital. At kung magre-request tayo sa ibang ospital, baka mamaya pa darating. At kailangan na namin ngayon ng isang bag of blood for the patient. Bigla siyang napaiyak dahil type O ang dugo niya. Hindi siya pwedeng mag-donate. Type AB ako, Doc. Ako ang magdo-donate sa anak ko. Pero mula sa gilid niya ay sumabat si Cairo. Okay then, sumunod ka na lang sa nurse. Nito saka lumabas ang isang nurse mula sa loob ng ER. Tinignan siya nito. Babalik ako agad. Nito, parang bigla siyang nabuhayan dahil sa sinabi nito. Mukhang wala na rin naman siyang ibang pagpipilian, kundi ang umasa kay Cairo sa ngayon. Dahil kung hindi, manganganib ang anak niya. Magbe-20 minutos na siguro ang lumipas nang dumating si Caspian. How's Kaizen? Nito nang tumapat sa harapan niya. Naupo ito sa tabi niya. Nasa loob pa. Inilibot nito ang paningin. Where's Cairo? Tanong muli nito. Sumama sa nurse para magpakuha ng dugo. Kailangan ng dugo ni Kaizen Caspian at hindi pa rin lumalabas ng ER ang anak ko. Ramdam niya ang pamamaga ng kanyang mga mata. Ni kahit kasi dumilit ay parang pagod na pagod iyon. Nanlalabo na rin ang paningin niya dahil sa pagod at pag-iyak. Napansin yata ni Caspian, kaya hinawi nito ang ulo niya at ipinahilig sa balikat nito. Magpahinga ka muna. Ako na munang bahalang magbantay dito. Parang bigla siyang napanatag. Ang mga bata, aniya ng mahina. Na kay Manang Nita. Nagtaka siya at umayos bigla ng pag-upo. Si Ana, nasaan? Aniya. Wala na. I think umalis siya sa Ari. Hindi ko alam kung bakit. Nagulat siya roon. Anong ginawa mo, Caspian? Aniya. Napakamot ito ng batok. Wala. She just left without any words. Pinandilata niya ito. Alam niyang may iba pa. You don't need to know. Saka nasa ospital tayo, remember? Sabihin mo, anong ginawa mo? Tumayo siya sa harapan nito. Ngumisi ito. I was drunk that night at hindi ko alam na siya palang nagbukas ng pintuan sa akin, okay? Akala ko kasi kung sino siya. Dahil she's just a goddess ng... You idiot! Bulyaw niya rito. Saka ito piningot. Ouch! Tama na. Aray sari. Yung ear ko baka mapunit. Enough already. Ow! Hiyaw nito. Natigil lang na may tumikim sa likuran niya. Nakalimutan niyo yatang narito pa ako. Mahina ngunit halata ang inis sa tono nito. Cairo, Shut up, Caspian. Tumayo ka dyan at pigil-pigilan mo ang sarili mong lumapit sa asawa ko. Dahil sa akin pa rin yan no matter what. Napangisi si Caspian. Really? So paano ba yan? Sabi ni Sari, mahal na raw niya ako. Cairo! Naisigaw niya dahil sa gulat. Mabuti naman at nakaiwas si Caspian. Ngunit ang kamao naman ni Cairo ang nagdurugo. Dahil sa pader tumama ang kamao nito, imbes sa muka ng kapatid nito. Get lost. Fine. Sagot ni Caspian habang nakangisi. Kuha talaga nito ang inis ng kapatid. Ilang oras din bago tuluyang lumabas ang doktor ng ER. At napawi ang takot ni Sari nang marinig mula sa manggagamot na stable na ang panganay niya. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib dahil sa narinig. Thank you, Doc. It's our job, Mr. Maximilian. Nito kay Cairo. Sa ngayon, ililipat na ang anak ninyo sa private room na kinuha ninyo para sa pasyente. Pwede nyo na siyang puntahan in a moment. Ngumisi siya at nakipagkamay sa doktor. Medyo bata pa iyon sa banta niya. Salamat po ulit, sabi niya. Let's go. Biglang hinila ni Cairo ang kamay niya nang medyo magtagal ang pagkikipagkamay niya sa doktor. Nagulat siya roon. Para tuloy siyang biglang nahiya sa pinakitang ugali ni Cairo. Para saan yun? Bulong niya nang makalayo sila. Hindi mo ba nakita? Pinipisil niya ang kamay mo. Hindi mo ba naramdaman? And is looking at your... Saka itinuro ang dibdib niya. Bigla tuloy niya itong tinabunan ng kamay.
Hindi niya napansin na nakabukas pa lang 2 butones ng kanyang suot na blouse. Next time beware. At huwag puro ngiti. Baka anong isipin nila. Ang maldito naman ata ng taong to ngayon. Simula lang to nang makita nito si Caspian eh. Isang private na silid ang kinuha ni Cairo. Kaya malaki iyon at may couch and flat screen TV pa. Nang pumasok sila ay tulog pa si Kaisen. Nakabindahay ang ulo nito habang nakahiga sa kama. May dextrose ang 2 pulso. Ang sabi ng doktor, malaki ang sugat sa ulo ni Kaisen dahil mukhang tumama iyon sa hagdan nang matumba ito. May mga pasa ito sa binti at braso, gawa ng pagulong nito kanina. Kitang-kita niya iyon dahil maputi ang anak niya. Umuwi si Caspian dahil baka magrambulan lang ang mga ito sa ospital. Pinauwi niya para may tagabantay sa 2 sa bahay. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Ana, kung bakit ito umalis. Saka na niya aalamin kapag naging maayos na ang panganay niya. He's handsome like me. Ouch! Bigla niya itong nabatukan. Ang kapal! Bulong niya. Why? It's true, right? Dahil kung hindi, you won't fall for me. Nagyuko siya ng ulo. Baka kasi mapansin nito ang pamumula niya. Alam ni Cairo kung paano siya pakiligin, kaya umiwas siya kaagad. Ang gwapo at ang gaganda nila, Sairi. Siguro kung hindi ko inuna ang ego ko, hindi tatagal ng taon bago ko nalaman ng lahat. Kasalanan ko, napakagago ko. Kasi like Caspian told me, ilang beses din niya akong binugbog bago ko natauhan. He did that? Aniya. Yeah. Buti nga sa'yo. Aniya. Natawa ito. Lumabas ang magkabilang dimple nito. Ang gwapo. Ayaw lang niyang aminin. Mas bumagay sa taong ito ang haircut nito ngayon. Mukhang bumata ito ng 10 years. Pero hindi niya sasabihin, baka lumaki ang ulo. Nang mag-donate si Cairo ng dugo kanina, naisip niya ang mga bagay-bagay. Pero syempre, hindi naman agad niya mapapatawa dito. Isa pa, anak nito si Kaisen, kaya dapat lang nagawin nito ang lahat. Nadako ang mga mata niya sa kaliwang kamao nito. Tumutulo ang dugo mula sa sugat nito, gawa ng pagsapak nito sa pader kanina lang. Lumabas ka muna doon at ipagamot mo yung kamay mo. Aniya. Don't mind it. Malayo to sa bituka. Pero hindi talaga siya sang-ayon, kaya't hinila na niya ito sa banyo para hugasan iyon at malagyan man lang ng alkohol. Siraulo ka talaga. Kailan ka ba magbabago? Kahit kapatid mo, ginaganon mo. Gayong 2 na nga lang kayo. Isa pa, si Caspian ang sumagip sa amin sa Aklan nang masunog ang bahay namin dun. Siya rin ang umako ng responsibilidad na dapat ay sayo. Sinasaktan mo lang ang kapatid mo. Oo nga't nagkasala yun. Pero alam niya na mali niya, kaya bumabawi siya. Ay ikaw, puro ego mong iniisip mo. Napaka-selfish mo talaga. Hindi mo man lang iniisip na. Natahimik si Sari nang biglang siini ni Cairo ng halik ang mga labi niya. Okay, now I know it. I'm sorry. Patawad na. Hindi na mauulit. Kahit isa na lang, Sari. Pangako ko, kahit ikamatay ko man, kahit tamaan ako ng kidlat, mapatawad mo lamang ako. Para itong basang sisiw, na noon ay akala mo'y leon sa sobrang tapang, abay nag-iba yata. Hindi naman siguro masamang magbigay ng isa pang pagkakataon. Pero hindi pa sa ngayon. Pahihirapan muna niya si Cairo dahil siya ay naghirap din sa kamay at poder nito bago siya tuluyang umalis. Hindi man pisikal, pero ang emotional damage namang nagawa nito ay sobra-sobra. Parang gusto na lamang nga niyang masaktan kaysa ang damdamin niyang pasakitan nito. Hating gabi nang magising si Kaisen. Tulog si Sari sa couch, kaya si Cairo ang lumapit sa bata. Tito Cairo? Mahinang usal nito. Ngumiti siya at hinawakan ng kamay ni Kaisen. No baby, I'm not your tito. Mukhang nagtaka ang bata. I am not your tito kasi I'm your daddy. Nauutal niyang sambit. Halatang nagulat ito, pero hindi lang maipakita ng malinaw dahil sa bandage sa noo nito. You mean, wala na po ikaw amnesia?
Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng anak niya, pero oo pa rin ang isinagot niya. Wow! Ibig sabihin, may daddy na kami ni Kaiden at Kylie. Doon na siya napaluha dahil ang akala niya ay tinanggal na ni Sari ang karapatan niya sa mga bata. Hindi pala. Sunod-sunod na pumatak ang masaganang luha sa mga mata niya. Daddy, why do you cry? Nahihirapan man itong magsalita ng tuloy-tuloy, ay naintindihan niya pa rin iyon. Masaya lang si Daddy, anak. Sobrang saya ni Daddy. Dahan-dahan niya itong niyakap. Baka kasi kapag hindi, ay masagi niya at masaktan si Kaizen. Daddy, I'm hungry. Napakalas naman siya kaagad nang marinig ang tunog ng tiyan ng pangalan nila ni Sari. What do you want, son? Marami namang pagkain doon, kaso malamig nga lang. Daddy, is that mommy? Turo niya kay Sari sa upuan. Yes, anak. Pagod na si mommy kaya nakatulog. Okay, sagot nito. Nagpaalam siya na lalabas saglit at tatawagin din niya ang doktor para sana sabihing gising na si Kaizen. Pero nagising si Sari. Nang magising siya, ay agad siyang naupo sa couch. Saglit lamang iyon dahil nang makita niyang gising na si Kaizen, ay maluha-luha niya itong nilapitan at niyakap. Oh God, thank you, thank you. You're awake na, anak. God, thank you so much. Mommy, stop crying. I'm not dead po. Napahagulhol pa siya. Kaya ayon, sinaway na naman siya ng panganay niya na feeling matured. Lumingon si Sari at nakita niya si Cairo na palabas. Saan ka pupunta? Bibili lang sana ng... Cairo, kaya pala hindi mo na ako dinadalaw. Kinalimutan mo na ang anak natin dahil narito ka pala kasama ng malanding yan, yung babaeng hindi Shut up, Camille. Kita niya ang malakas na paghatak ni Cairo sa babae palabas. Saka nito isinara ang pintuan ng silid. Sumunod naman siya sa labas. Listen, wala akong anak sa'yo. Nakalimutan mo na ba ha? Si Sari, she's my wife. At ang bata sa loob, siya ang tunay kong anak. Did you understand? Kaya pwede ba, Camille? Kapag hindi ka umalis ngayon, sisingilin kita sa lahat ng kasinungalingang ginawa mo. Alam mo kung gaano ako kasama, Camille. Mamili ka. Aalis ka ng tahimik o kalalad ka rin kita palabas ng ospital na to. It's your choice. Cairo, please. I love you, that's why. No, I don't love you, even before. At alam mo kung sino talaga ang mahal ko, Camille. Natahimik ito habang masama ang titig na pinukol sa kanya. Kaizen! Patakbong lumapit ang dalawang mga bata sa kuya ng mga ito na nakahiga sa hospital bed. Mag-iisang linggo na rin at malapit na ring umuwi si Kaizen. Tinatapos na lamang nila ang mga antibiotic nito upang tuluyan na silang makauwi. At dahil nag-request daw ang mga kapatid nito na pumunta rito upang makita ang kuya, kaya pinagbigyan na ni Caspian. Galing pa ang mga ito sa kumpanya. Dala-dala ni Caspian dahil ayaw daw magpaiwan kay Manang Nita. Umiiyak pa raw ang mga ito. Ang daming arte ng mga anak niya, lalo na kapag ang Tito Caspian ng mga ito ang magbabantay. Paano'y lahat ng naisin ng tatlo ay binibigay nito kaagad. Kaiden, Kylie, did you know that Daddy Cairo is our daddy, ha? Nagulat siya roon. Siya sanang magsasabi pero heto, inunahan na siya ng kuya. Agad tumingin kay Cairo ang dalawa. Really? Hindi po ikaw si Tito Cairo namin like Tito Caspian? Tanong ni Kaiden. Tumango si Cairo halatang kinakabahan. Come on, daddy natin siya. Nawala ng amnesia niya, kaya nandito na siya. Sumilay ang ngiti sa labi ng dalawa at tumakbo palapit kay Cairo. Daddy, may daddy na tayo, Kylie! Yay! Mga bata nga naman talaga dahil walang alam ang mga ito sa kung ano talaga ang nangyari. Hindi na rin naman kailangang malaman ng tatlo dahil mga bata lamang ito. Ang makitang masaya ang mga bata ay doble na ang kagalakan sa puso niya. Halos maghapon ang kwentuhan ng mag-aama. Hindi talaga nauubusan ng kwento ang tatlo. Kaya hayon, parang napagod ata ang tenga ni Cairo sa pakikinig
at ingay ng mga ito. Mukhang alam na agad nito kung gaano kahirap mag-alaga ng triplets. Si Camille hindi na bumalik ng ospital. Hindi niya alam kung bakit. Baka talagang nasindak sa mga sinabi ni Cairo. Mukhang hindi naman nakakatakot yun. Pero nasabi ni Caspian na nakausap raw nito si Camille. Hindi nga lang nito sinabi kung anong pinag-usapan ng mga ito. Ang tanging sinabi nito, inayos ko ang hindi naayos ni Cairo. No, Daddy looks like me, not you too. Ayan na naman, the princess in a pot. Daddy? Shh, stop it kids. Napalingon ito sa kanya. Natawa siya pero si Caspian ay napahalakhak. Matututo ka ng mag-tea party, Cairo. Dahil pag uwi ay gagawin nyo yan, make-up and princess dresses. Usal ni Caspian habang nasa harap ng laptop. Saglit lang itong tumingin sa mag-aama sa kama. Tadhana ba ang may kagagawa nito? Kung tadhana nga, parang sobra naman ang ginawa sa kanya. Pero sa huli, hindi na rin masama. Pero sana'y kung maaari naman, wag naman sanang sobrang hirap na pagsubok bago mapunta sa forever, hindi ba? Wala bang medyo magaan ang mga problema? Hindi yung naranasan niya. Ni minsan ay hindi umalis si Cairo sa tabi ng kanilang anak. Hanggang sa pag-discharge sa panganay nila ay naroon ito. Si Cairo ang nagbayad ng lahat. Hinanap niya si Caspian, pero hindi na yata ulit nagawi sa ospital simula ng huling punta nito, kasama ng dalawang mga bata. Ang sabi ni Manang Nita nang tumawag siya sa bahay, ay wala din daw doon si Caspian. Kung nasaan man ang mokong na yun, hiling niya na sana'y makatagpo na ito ng tunay na pagmamahal. Mahal niya si Caspian bilang kapatid at hindi iyon magbabago pa. Nagpapasalamat siya rito dahil sa lahat ng tulong na naibigay nito sa kanya. Fully paid na nga ito sa lahat ng mga kasalanang ginawa nito sa kanya. May sukli pa dahil sa kabutihan nito sa mga anak niya na itinuring pa ni Caspian na sariling mga anak. Ang tungkol sa kanila ni Cairo, darating din siya sa inaasam nitong kapatawaran. Pero kaunting effort pa para makuha na nitong muli ang loob niya. Lumipat silang pamilya sa mansyon ng mga Maximilian dahil walang nakatira doon. Maliban kay Cairo at Caspian na lagi namang wala at tila may sariling mundo. Ang triplets ay mag-aaral na sa pasukan kaya medyo mahihirapan siya lalo at gusto niyang ayusin ang dating agency. Gusto niya kasi ng may sariling kita. Yun nga lang ay kung pumayag si Cairo. Ana, salamat naman at sumagot ka na. Nasaan ka? Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin na haalis ka? May problema ka ba? Sunod-sunod na tanong niya rito. Ate, ano po kasi? Miss Anastasia, i-ultrasound na kita, okay? Natigilan siya. Buntis ka, Ana? Gulat niyang usal. Pero biglang namatay ang cellphone at nang muli niyang tawagan ay out of reach na ito. Nagtataka talaga siya. Paano nabuntis si Ana? Gayong wala itong boyfriend. Wala ba o nagtatago lang? Sana lang ay maayos si Ana dahil parang kapatid na niya ito kung ituring at napamahal na rin siya rito. Sa ngayon ay masaya na siya kasama ang mga anak niya at ang lalaking bumuo, sumira at muling bumuo sa kanya. Cairo, may tuko. Halos liparin niya ang pinto ng CR para makalabas kaagad ng banyo dahil sa tuko na nakatitig sa kanya sa bandang dingding ng pinto. Agad namang pumasok si Cairo mula sa labas ng kwarto. Cairo, tuko! Patayin mo! Patayin mo! Ngunit hindi ito naalis sa kinatatayuan at direktang nakatitig sa kanya. Napalunok din ito at nang tignan niya ang sarili ay wala pala siyang tuwalya dahil nahulog na iyon sa sahig ng CR. Huli na dahil kitang-kita na ni Cairo ang kabuuan niya. Lumapit ito, kinabahan siya bigla. Hoy, tumigil ka! Tunog may pagbabanta, ngunit hindi ito natinag. Sorry wife, but I can't help myself. Para itong nawawala sa katinuan habang nakatitig at palapit sa kinatatayuan niya. Umatras siya ngunit napahiga naman siya sa kama. Shit, wala nang atrasan to. Tayong-tayo na si Cairo Jr.
Cairo, stop it. Cairo, sinasabi... Ano pa nga ba ang magagawa niya kung nasiil na siya nito ng halik habang pinaiibabawan siya ng kanyang asawa? Napikit siya, ayun ang tanging nagawa niya. She thinks she can forgive this man already. Ayaw lang niyang aminin at ayaw lang din niyang aminin na ang pagmamahal niya ay nanumbalik na naman. Pero ngayon, mukhang hindi na siya muling masasaktan. Dahil marami nang bubugbog kay Cairo, oras na inulit nito ang ginawa nito sa kanya noon. Akin ka lang, ngayon, bukas, at hanggang wakas. Bulong nito bago siya siniil muli ng halik at ngayon ay mas malalim na dahil napaungol siya ng wala sa oras nang ibaba nito ang labi sa dibdib niya.